Okay, magandang gabi. Welcome back ulit sa ating, channel. Pasensya na medyo para akong ngongo 'no, kasi nagkaroon ako ng sinusitis, ngayon pa lang humuhupa. So medyo may bara pa ng konti pero okay naman. Okay, so ngayong gabi pag-usapan naman natin, ano nga ba yung tulong ng herbal medicine sa akin or gumagamit ba ako ng mga herbal medicine? Tara, kuwentuhan tayo. Okay, paglilinaw 'no, hindi po ako isang doktor o isang, medical practitioner. Again, isa din po akong, kagaya niyo 'no, na pasyenteng merong, thyroid problem. Okay, so pagkuwentuhan naman natin 'yon. Sa buong buhay ko na meron akong, problema sa thyroid kahit noon nung hyper pa ako tapos ngayon hypo, gumamit ba ako ng herbal medicine, yung tinatawag nating, natural process 'no or yung mga iniinom na ibinebenta na pupuwede siyang, tablet o capsule form. Okay, sasagutin ko 'yan ng mabilis. Ang sagot ko po, hindi po ako gumamit ng herbal. Why? Unang-una, wala pa naman po kasi talaga tayong, research and study na ang, herbal na may herbal medicine na nakakagamot ng ating, hyper o ng hypothyroidism, wala pa. Okay, wala pang napapatunayan kahit kayo ang gumawa ng research nyo, wala pa. Pangalawa, bakit hindi ako gumamit nun, naka-attend din naman ako sa mga health forum. Hindi ko na sasabihin kung anong health forum yon. Pero Diyos ko, sobrang mamahal. Okay? Para ka ng, ewan ko, para ka nagpa-confine sa mahal ng presyo ng package nila. I don't know kung saan nila nakukuha yun na pag ininom ko daw yung gagaling yung thyroid ko. O kasi may mga kakilala rin akong gumamit, hindi ko kayo tinatakot. Okay, nagkaroon ng emergency operation at, kailangan tanggalin yung, thyroid kasi umatake yung thyroid storm and yung isa naman yung kasama ko na may, nodule sa thyroid, o edi mas lumala yung kanyang, tawag dito, kondisyon kasi pinapa-opera sa kanya, naniwala siya sa health forum na liliit daw yung kanyang bukol 'pag tini-take niya yun. Eh, ba, 10,000, 20,000 na yung ginagastos niya sa pagbili ng package, 'di ba? So, walang nangyari. So, hindi ako gumamit talaga yan ever since. Kahit yung kakambal ko, hindi po gumamit. Okay? Ang gandang pakinggan, wala namang masama kasi nga natural way. Pag sinabi mong all natural or all organic, well, maganda talaga. Pero bakit hindi na lang tayo kumain ng masusustansya para masuplayan yung ating katawan ng tamang nutrisyon, ng tamang sustansya na nakukuha natin doon sa organic food. For example, avocado, lettuce, yung mga ganyan, no? Bawang. Sabi nila, bakit naman ang bawang nakakatulong sa high blood pressure? Yes, kung tama ang dosage ng pagkain mo ng bawang. Kung paano mo siya ginagawa, let's say kumakain ka ba at least sa 2 o 5 grams of garlic. Kung ginagawa mo yon together with vitamin B, riboflavin, kung ano man po pwede sa kanyang kasama para ma-activate yung purpose ng bawang, well, that's good kung alam mo yon. But kung maniniwala ka lang sa mga sabi-sabi ng mga health forum na ito, pag ininom mo tong salabat, okay ka. Salabat is good, yes. Pero wala pa po tayong research and study na nakakagamot siya ng problema sa thyroid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, wala pa pong herbal medicine no, na po pwede sa ating hyperthyroidism o hypothyroidism. Isama na natin yung mga nodule natin sa thyroid. Wala pa po. Pag sinabi ng doktor na uminom po tayo ng levothyroxine, uminom po tayo ng pangalan to, Tapdin, yung mga metimazole no, for hyperthyroidism, inumin po natin. Usually, magkano lang naman yung pinakamaliit na Tapdin o metimazole? 5 piso. O, wala pa nga yata eh. O, di ba? Tapos bibili ka 10,000 yung package sa Health Forum. Di ba? Nagpapatawa ka. O,
'di ba? Magkano lang ang, propanolol kung mababa na ang dosage mo, o 'di mas mura, 'di ba? Bibili ka Health Forum, 10,000, 20,000, anong mangyayari sa'yo nun, 'di ba? So, gano'n lang po kasimple. Wala pa po tayong research and study, okay. Ang tamang gawin natin, sundin po natin yung tamang pag-inom ng gamot, suplayan po natin ang ating katawan ng masusustansya at maayos na pagkain. Ibig ko sabihin, kumain po tayo ng angkop. O, iwasan din natin, syempre, yung mga maaalat, yung mga hindi makakatulong sa katawan. Alam naman na natin yun. No, kung kakain ka ng pares everyday, syempre, hindi rin naman yan maganda sa katawan. Okay? At saka kung kakain ka naman ng puro gulay lang, ng puro prutas, puro yun at yun at yun lang, eh hindi rin naman po maganda. Kailangan balanse. O gawin na lang natin basic yung pagkain natin. Habang umiinom po tayo ng gamot or habang may maintenance po tayo. Okay, ang laman ng plato natin, dapat mataas po, at least 50% fiber ang content po ng ating plato. O, ano ba yung mga example ng fiber na yan? Number one dyan, yung brown rice, red rice. Mataas po sa fiber content yan. Isama na rin natin ang mga green leafy vegetable, kagaya po ng mga lettuce, ng spinach, o pwede po yan. Okay, hindi naman natin kailangan gumastos ng sobrang laki. Ano pa pagdating sa fiber? Ang mansanas, ang peras, ang saging, mayaman po yan sa fiber. Okay, so dagdagan naman natin yung plato natin ng protina. Okay, po pwede po tayo dyan maglagay ng bangus. Bangus, yung po pwedeng inihaw o kaya yung steam. O kaya paksiw ng bangus po, pwede po yun. May protina po tayo. Okay? O kaya po, pwede ka naman maglagay kung meron kang sinigang na baboy. O kaya meron kang nilagang baka. Yun po ang ating protina. Napakasimple lang naman. Pero hindi ko po talaga mai-recommend yung paggamit po ng herbal medicine. Kasi wala pa naman po talaga. Okay? Subukan mong gumamit. 10,000, 20,000, bumili ka. Okay, in the long run, baka times 5, baka times 6, kasi na-hospital ka. Okay? Unlike kay levothyroxine at saka kay Tapdin, kung susundin natin yung tamang pag-inom noon o yung tinatawag nating tamang gamutan at nagpapa-check up po tayo, mas maganda po, mas makakatulong po. Okay? Pag sinabi naman ni doktor na okay, kailangan mo nang mag-undergo ng radioactive iodine, ipagawa po natin. Pag sinabi naman ni doktor, ni endocrinologist, may nodule ka, ganito yung CM, in less than 3 months, kailangan po natin siyang tanggalin kasi lumalaki po siya. Okay? So, hangga't maaari, sundin na lang po natin si doctor. For example, sasabihin, mag-a-undergo ka ng total thyroidectomy o yung removal o pagtanggal ng buong thyroid. Gawin po natin. Okay, nakakatakot man pakinggan, operasyon, operation, pero medical practice po yun eh. Ibig sabihin, proven, tested, may ebidensya po tayo na mas sumahaba po ang buhay pag sinusunod po natin ang tamang gamutan at ang tamang proseso ng medisina. Okay? Please wag na kayong makipagtalo, para sa atin naman po lahat ito. Okay? Hindi po ako doktor, oo. Pero kahit papano po updated naman kami bilang professor ng Human Anatomy and Physiology. Okay? Kahit papano may knowledge naman kaming ah, na-acquire pa rin. No? Lalo na pagdating sa mga ganyan, sa mga research and study. Kailangan namin yun. Okay? Kasi paano ka magtuturo kung hindi ka updated? Okay? So, ganun lang, no? Herbal medicine, I'm sorry, X. Wala. Wala po akong ginamit and hindi ko rin po yun mai-recommend sa inyo dahil wala naman po talaga tayong ebidensya na nakakagaling po siya ng thyroid o kaya ng thyroid problem, mapa-hyper, mapa-hyper. Ganito na lang, kung mag-herbal medicine ka, bakit hindi na lang po tayo kumain ng tama? 'Di ba? Mas maganda. Hindi ka na masyadong gumastos. Well, gagastos ka pagkain yun eh. Ibili mo na lang ng prutas.
ibili mo na lang ng gulay, ng paborito mong isda, paborito mong karne, no? In moderation lang naman, kayang-kaya natin yun, no? Baka sasabihin nyo, madali kong sabihin dahil may trabaho ko. No. Marami pong gumaling because of proper nutrition and proper management, no? Management, when you say management, kasama na po doon yung mga check-up. Huwag nyo nang panghinayangan. Magche-check up ka, bibigyan naman tayo ni Doc ng tamang advice, then that's it. Ganun lang po kasimple yun. Huwag na natin gawing komplikado. Okay? Tamang gamutan, tamang nutrisyon, isama na natin yung management, yung pagtulog ng tama, iwas sa stress, iwas sa bisyo, exercise, okay? Yung gagawin nating healthy ang ating lifestyle, pamumuhay. Okay, herbal na yan. I'm so sorry. Hindi ko kayo gustong i-disappoint, pero pasensya na. Wala po talaga. Alam ko, tatanungin nyo ako, may vitamins ba ako ngayon? Yes, may vitamins po ako. Binigyan ako ng endocrinologist sa Pilipinas. Pati dito, pinakontinue niya, Centrum Advance ang iniinom ko. Okay? Everyday po yun. After lunch or before lunch ko iniinom. Mga ganun. Hapon ko siya iniinom. Okay? So, multivitamins, nakakatulong, hindi naman nakaka-apekto sa thyroid or na-interfere yung aking levothyroxine. Okay po siya. Okay? Yun ay galing sa doktor. Okay? So, yun lang ang aking iniinom maliban sa levothyroxine. And the rest, ginagawa ko yung tamang management, yung lifestyle, sinunod ko yan. Walang sigarilyo, walang alak, exercise, kumakain ng tama. Okay? So, iwas sa stress. Kape, banggitin ko na yung kape. 2 weeks na ako hindi uminom ng kape. Uminom ako yung decaf. Pero yung matatapang na kape, hindi na. So, I'm doing fine. And wala akong atake ngayon ng kung ano-anong palpitation as in zero. So, baka sasabihin nyo, no, na yung mga gamot na iniinom naman natin, may side effect po yan. Yes, lahat naman po ng gamot na iniinom natin, may side effect po yan. Okay, kaya nga kailangan nating ibalik sa doktor, halimbawa every quarter or twice a year, kailangan natin bumalik sa doktor para makita niya kung gumagana ba talaga ng maayos yung gamot. Okay? So, kaya nga tayo nag-undergo ng iba't ibang test. Halimbawa, yung basic natin, no? Yung sa blood test. So, pagka nakita naman ni doctor na yung ating thyroid function, talagang okay, binababaan or itinataas yung dosage. So, ganun lang naman. Okay? So, minsan sasabihin nyo, no, na bakit minsan pag umiinom ako ng gamot, para akong kinakate, para akong namumutla. Well, may mga side effect naman talaga ang mga gamot. Hindi naman po pwedeng mawawala yun. No, may mga ilang porsyento. Hindi ko naman sinabi pag ininom ko nangangati ang buong may problema sa thyroid. No, may mga iilang tao lang. Okay? Kaya ka minsan sasabihin sa'yo, o sige, hindi ka bagay sa ganitong brand, o sige, palitan natin. Okay? Kasi may tinatawag tayo rito nga pharmacokinetics and pharmacodynamics. No? So, mahaba-habang explanation yon. Okay? Pwede nyo namang tingnan or i-research na lang. No? May mga short explanation regarding naman doon. Okay? So, ganun lang naman kasimple. No? So, i-take nyo na maayos yung gamot. Yun na lang. Herbal. Diyos ko, gagastos ka lang dyan. Ibili mo na lang ng motor. Ibili mo na lang ng kung ano mang gusto mo, cellphone. Gagastos ka doon. Oh my gosh. Sobrang mahal. Wag na. So, paano hanggang sa muli? Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong aking video. Okay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi ang Diyos ay laging nakagabay sa atin. Okay? Maraming salamat, magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Amen.